nabasa ko kaagad yung gospel reading, sabi ko, wow, parang ano ito, ito something to do with the love of God for humanity kasi nakalagay doon yung John 3:16, no? Very famous ito na biblical verse eh. At may naalala akong kwento itong mag-asawa, no? Itong mag-asawa na ang sabi ng wife doon sa kanyang husband na ano ang gift mo sa akin sa 25 years natin na mag-asawa. Bali, wedding anniversary nila, silver anniversary nila. Ang sabi naman ng husband sa kanyang asawa, punta tayo doon sa Africa. Biyahe tayo ng Africa at magpupuan tayo doon, sightseeing ng mga hayop. At natuwa naman yung wife kasi sabi ng wife, it's an adventure, no? Ngayon, nagtanong uli yung wife, sabi niya, magandang gift yun. Pero gusto ko ring malaman, ano ang gift mo sa akin pag golden anniversary na tayo, 50 years? Ang sabi naman ng husband sa kanya, para sa 50 years natin, susunduin na kita doon sa Africa. Di ba? I mean, ano ba itong pag-ibig? Kasi sabi dito sa ating gospel reading, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him may have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. Parang pag binasa mo kaagad yung verse na ito, parang wala kang ibang sasabihin kundi, wow, ganun pala talaga ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, no? Ano ba ang pwede nating sabihin? Parang walang ibang description, walang ibang salita na pwede nating i-express doon sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Parang indescribable siya eh. Kundi ang pwede lang natin sabihin, salamat Panginoon dahil sa iyong pag-ibig sa akin. Walang condition yun eh. Wala siyang ibang sinabi kundi, for God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Period. Nare-realize ko rin na oo nga, kung walang salita ang pwedeng makapag-describe at i-express yung ating sarili sa pasasalamat sa Diyos, parang sinasabi rin natin na walang sino man sa atin, no one can fathom, walang makaka-arok, no? Sa lalim ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. May naalala din akong kwento itong mag-ama. Yung tatay, mahal na mahal niya ang kanyang anak, no? Lahat ginagawa ng tatay, nagsasakripisyo siya. Grabe ang trabaho niya, day and night. Matustusan lang talaga niya yung pag-aaral ng kanyang anak. No? Ngunit dumating sa punto na na-observe ng tatay na itong anak niya ay parang balisa. Siyempre, ano bang expected ng tatay na ito na ginugugol niya lahat yung kanyang effort, yung kanyang oras, pawis, no? Ang kanyang pagod, lahat na para maibigay lang sa kanyang anak. Napansin niya one day na itong tatay na ito parang balisa ang anak niya, malungkot. So tinanong ng tatay yung anak niya, anak, may problema ka ba? At ang sabi ng anak, actually daw, gusto na niyang sabihin yan matagal na. Kaso natatakot siya sa kanyang tatay. Kaya, ang sinabi ng tatay, sige sabihin mo sa akin kung ano ang problema mo. Di sabi ng anak, tay, nagsinungaling ako sa iyo dahil ako ay nagda-drugs at siya ay hindi pumapasok sa school at 2 babae ang kanyang nabuntis. No? Napakabigat para sa isang ama na ginugol niya ang lahat, ang sakripisyo niya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak. Pero alam niyo, ang nakakamangha dito sa ginawa ng tatay na ito, niyakap niya ang anak niya at tiningnan niya sa mga mata at tinapik-tapik niya yung kanyang anak. Ang sabi niya, anak, kahit anong mangyari, kahit sino ka pa man, kahit ano ka pa man, hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa iyo.
Yun ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit na unfair masyado, kahit na masakit masyado, hindi nababawasan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Maybe, masasabi natin na frustrated ang Diyos pagdating sa mga pagkakamali natin, pero never nababawasan ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa sangkatauhan. Bakit? Sino po dito ang mga nanay? Pakitaas po ang kamay. Mga nanay po. Okay. May tatanong ako sa inyo. Noong bago pa lang pinanganak ang inyong mga anak, kayo halos hindi kayo natutulog. Hindi kayo pumapayag na dapuan ng lamok o langaw yung mga anak ninyo. Nandoon yung pag-aaruga bilang isang ina. Habang lumalaki ang inyong mga anak, ibinibigay nyo rin kung ano ang the best para sa kanila. Ika nga may nagsabi, ang nanay daw, pag nasa pagkainan, inuuna niyang ibigay ang the best part ng pagkain para sa kanyang mga anak. Totoo yun. Yung manok daw, ibibigay niya lagi yung leg part sa mga anak. Yung mga buto-buto, yun ang kakainin niya. That's true. Totoo talaga yun. Nagtatrabaho ang mga nanay dahil sa gusto nilang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga anak. Grabe ang sakripisyo. Binibigyan ng magandang tirahan. Pero ang tanong ko, ba't nyo ginagawa yan? Worthy ba ang mga anak ninyo na makatanggap ng ganyan? Tanungin natin, worthy ba na mahalin tayo ng Diyos na ibigay sa atin kung ano ang the best? Sa tingin ko, no one is worthy. Pero bakit binibigay ng mga nanay ito sa kanilang mga anak? Ba't binibigay ito ng Diyos sa atin? Napakasimple lang ng sagot. Because God simply loves us. Period. Mahal lang talaga tayo ng Diyos. No more, no less. So, itong pagkabayubay ni Jesus sa krus, wow, napaka-unfair nun, pero bakit hinayaan ng Diyos Ama na mangyari ang lahat ng ito? Because God simply loves us. Ganyan lang. Wala nang iba. Pero alalahanin natin, for it was love, not nail, that held Christ on the cross. Pag-ibig at hindi mga pako ang nagpabitin kay Jesus sa krus. Pag-ibig ang naglagay sa kanya sa krus. Kaya totoo pala ang kasabihan, masakit magmahal. Pag hindi kayo nasaktan, hindi totoong pag-ibig yan. I am telling you. Pag walang suffering, pag walang sakripisyo, that's not true love. Kasi ang sabi ni Mother Teresa of Calcutta, true love does not count, it only gives until it hurts. Ang totoong pag-ibig, hindi siya nagtutuos, ibinibigay niyang lahat hanggang sa ito ay masaktan. Once, may lumapit din sa akin na isang nanay at nagtanong siya, mahal ba ako ng Diyos? Kasi puro na lang hirap, sakit at pagdurusa ang kanyang nararanasan sa buhay. Tinanong ko siya, ano ba yung standard mo pagdating sa pagmamahal? Kasi daw yung iba, magara ang kanilang buhay, hayahayang buhay ng iba, samantalang siya, puro hirap na lang ang kanyang pinagdaraanan. So, sabi ko, sa tingin mo ba, yung pagmamahal ng Diyos ay nakadepende sa kung meron kang material things o wala? Hindi naman yun ang pagmamahal ng Diyos eh. Alalahanin natin ang pagmamahal ng Diyos ay unconditional. Dahil hindi nakadepende ang Diyos sa mga material na bagay. Tama, no? Hindi nakadepende doon ang pagmamahal niya sa atin. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin,
Minahal niya tayo hindi sa kaginhawaan. Tatandaan natin yan. Minahal tayo ng Diyos hindi sa kaginhawaan, kundi sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. At doon niya pinatunayan ang kanyang pagmamahal at pag-ibig sa sangkatauhan. Sino po dito ang mga wala pang asawa, wala pang pamilya? Pakitas po ang kamay. Meron po? Ay kayo po, Jenilyn. Kaya, sabi ko na sa iyo, mag-isip-isip ka muna ng mabuti bago ka mag-asawa, bago ka magkapamilya. Dahil ito talaga, nangangailangan ito ng willingness. Ano ba yung willingness sa Tagalog? Kasiguraduhan, Father. Yes, nangangailangan ito ng kasiguraduhan na talagang handang-handa ka na ialay yung buong pagkatao mo, yung buong puso mo sa pagmamahal. Tatandaan natin ha, pag nililigawan pa lang ng lalaki yung babae, mayroong magandang simsong, ikaw ang Miss Universe ng buhay ko. Ang ganda. Pag sinagot na ng babae si lalaki, nagpakasal sila, at unti-unti nilang nakikilala ang kanilang pag-uugali, nagbabago na naman ang simsong. Panginoon, kaawaan mo kami. No? At habang sila ay naglalakbay sa kanilang buhay mag-asawa, mga 10 years, 15 years na sila nagsasama at talagang masalimuot na yung kanilang pagsasamahan. Pero gusto pa rin nila na mapanatili ang kanilang buhay mag-asawa. Iba na naman ang kanilang kinakanta. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo. That is true. Pero ano ang panyaya sa atin ng Panginoon? The constancy of love. Itong pag-ibig na nagmumula sa Diyos. Kasi ang pag-ibig ng tao, limited masyado. 1 plus 1 is 2. Magkasala ka ngayon, bukas magkasala ka, tapos na, naubos na ang pasensya ko sa iyo. Pero ang panyaya sa atin, itong ating ebanghelyo ngayon, ng pag-ibig na di magmamaliw. Okay po? Alam nyo, mga kapatid, no? Minsan, alam niyo yung salitang char? Di ba, yan ang common ngayon na salita ng mga kabataan. Sabi ng isang teologo, meron dang 3 bagay na makapagpapasaya sa isang tao. Una, pag mayroon siyang minamahal. Si Burnap, yung theologian na ito, si Burnap. Pangalawa, ang sabi niya, pag nahanap na niya ang kabuluhan ng buhay. At pangatlo, sabi niya, pag mayroon siyang hinihintay na dumating. Itong 3 bagay na ito ang makapagpapasaya sa kanyang buhay. Pero alam natin minsan na we're not in control of everything. Minsan, ang akala natin, kayo na, nagmamahalan kayo, but eventually, hindi nag-work out. Kumbaga, nagkatagpo pero di tinadhana. Char yun. Char. Pangalawa, hanap tayo ng meaning ng buhay. Merong iba nagsasabi, Father, may pera naman ako. Meron akong bahay. Meron akong, nabibili ko kung anong gusto kong bilhin. Pero hindi pa rin niya mahanap-hanap ang kabuluhan ng buhay. Char yun. Pangatlo, meron siyang hinihintay pero hindi dumating. Char uli yun. Kasi may meaning talaga ang salitang char, C-H-A-R. Bakit hindi naging kayo? Char, Christ has a reason. But hindi naging kayo. You know why? Sasabihin sa atin ng mga tao, mahal nila tayo, but in truth, only God can fully love us. Ang akala natin, nahanap na natin ang kabuluhan ng buhay, pero char pa rin yun.
Christ has a reason but hindi mo mahanap-hanap because only Christ can give meaning to your life. And lastly, mayroong nangangako sa iyo na dumating pero pinaasa ka sa wala. Char pa rin yun. Christ has a reason. Kasi whether we like it or not, Christ will come to us. So, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos. No? Talagang, sino ang makakaarok? Sino ang makakaintindi sa pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan? Wala. No one can explain it. Kaya nga, sabi ng isang cardinal, si Paulo Martinelli, I don't know if you're familiar with him, ang sabi niya, we can convince humanity of many things. No? Sabi niya, pwede natin sabihin sa mga tao na tuturo ko sa iyo kung paano kayo maman, tapos ituturo ko sa iyo kung paano mo malagpasan ang mga problemang ito, kung ano ang mga solusyon sa mga problemang ito. Marami tayong pwedeng i-convince sa mga tao. But always remember, sabi niya, only love is credible in this world. Tanging pag-ibig lang ang kapani-paniwala sa mundong ito. Wala nang iba. Kaya, ano bang kapani-paniwala para sa ating mananampalataya? Ang pag-ibig ng Diyos, ng kanyang anak na si Jesus, ay nakabayubay sa krus para sa ating kaligtasan. Amen. Amen. Ang ganda po. Beautiful said. Ang ganda. Pero gusto ko po yung only God can fully love us and only Christ give meaning. Oo, Char. Di ba? Christ has a reason, di ba? Ba't hindi ito nangyayari sa akin? Ayaw ng Diyos na mapariwara ka. Ayaw ng Diyos na ikaw ay mawala. Kaya siya mismo ang gagawa ng paraan. Di ba yung pag nag-aral tayo ng theology, ano sabi? Christ or God's initiative act. Yes. Di ba? Siya mismo gumagawa ng paraan. Ayaw niya na malayo ka sa kanya. Sinasabi natin na tamang-tama din ito dahil tayo ay nasa Lenten season. Di ba sabi natin na ang kasalanan ay nagpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sa ating ugnayan sa Kanya. Hindi lang sa Kanya, kundi ugnayan din natin sa ating kapwa. Ano ba ang kailangan para maibalik yung nasirang ugnayan na ito? Always remember, may nabasa akong quotation na napakaganda talaga na siguro worth it na pagnilayan natin. Ang sabi niya, God is not looking for repayment. He is looking for repentance. Hindi siya naghahanap ng kabayaran. Kundi ang hinahanap niya ay pagsisisi. At alam natin kung ano ang totoong pagsisisi. Ang totoong pagsisisi ay hindi siya nakikita kung ikaw ay umiiyak. Hindi po. Ang totoong pagsisisi ay nakikita sa pagbabagong buhay ng isang tao. Paano maibabalik itong nasirang ugnayan? Pagpatuloy natin ang quotation, God is not looking for repayment, He's looking for repentance. Because what heals a broken relationship is a sincere love and repentance. Yun lang talaga. Ano ang makapaghihilom sa nasirang ugnayan? Ay ang pag-ibig at pagsisisi lamang. Yun lang. So, salamat sa Diyos dahil sa grasya ng pag-ibig. Salamat talaga sa Kanya. Anong kailangan natin gawin? Isabuhay itong pag-ibig na ito. Mayroon akong last story sa inyo. May isang namatay, umakyat siya sa langit, at doon sa langit, itong si St. Peter, mayroon siyang assistant. At sabi ni St. Peter, yung assistant niya, ang pangalan ay si Ado. Ado, ikaw muna ang magbantay dito sa pintuan ng langit dahil ako ay mayroong gagawin ngayon. So sabi ni Ado, St. Peter, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sabi niya, simple lang, tanungin mo ang mga papasok na kaluluwa kung anong spelling ng love. No? Pag tama ang spelling ng love, then they can enter heaven. No? So mayroon na doon mga mangilang-ilang kaluluwa na nakapila. At sabi ni Ado, spell love. Sabi naman, L-O-V-E, correct, pwede kang pumasok. Ikalawang kaluluwa, tinanong niya, spell love. L-O-V-E, correct, pwede pumasok. Ngunit yung ikatlong kaluluwa, nagulat si Ado. Dahil ang nakita niya ay ang kanyang biyanan. At naalala niya
na magkaaway silang dalawa nung sila ay nabubuhay pa. Kaya instead na itanong niya kung anong spelling ng love, sabi niya do, spell Czechoslovakia. No, bakit itong spelling ng love ang tinatanong ni San Pedro? Because in truth, only love can enter heaven. Only love can enter heaven. Wala nang iba. Because God is pure love. Doon po natatapos yung aking sharing.